let me just say this. Just about our country. Maraming mga issues na for or against Marcos. But at this early, I would rather urge na we give the President a sufficient time to attain his objectives, or if he has fallen short, for him to correct. Masyadong maaga pa kasi, so we have to give our support to our government. I am happy and I'm very thankful to we should be the Filipino people. Dapat magpasalamat sa armed forces because at no other time there is really mababa ang insurgency. Mayroong insurgents, pero yung activity nila medyo na control ng... Pero hindi mawawala yan. Nandyan yan sila. But to the credit of the military, talagang inano nila. They were able to minimize the activities of the communists. Na-marginalize nila ngayon. To the margin talaga. Na-marginalize nila ang insurgency. Ito namang ating criminality. Well, we have a functioning police hierarchy at okay naman ang performance nila. Except for a few, but mostly isolated cases na ngayon. Hindi na kagaya noon na medyo lalabas ng lalabas. And to the credit of the administration, ngayon, we have to admit it na at no other time, kasama na ako, maganda talaga ang panahon. Except that the world is really boiling. So, huwag na sana tayo madamay. And I urge the Filipinos, all of us, not to meddle, not to, wag tayo makisali dyan. Let us chart the direction of this country. Doon lang sa tamang magtulungan lang tayo. Total, wala man tayong gawin eh. So kung wala tayong gawin, bakit tayo magawa ng masama? Magawa na lang tayo ng tama para sa kapakanan ng ating bayan. Total, may anak rin kayo eh. Yung mga kriminal may anak rin kayo. Yan nga ang makasakit dyan is baka ma-salvage kayo, mamatay kayo, mag-iwan kayo ng biyuda pati sa kawalang kwenta. So, kung ganun kayo mga kriminal, wag na lang kayo mag-asawa. Or, magbili na lang kayo ng pills. Bahala na kung ilang araw kayo mag-hold up, o ilang araw kayo wag na lang magdamay ng isang tao. Ang mahirap kasi nito is yung magpalabas ka ng tao sa mundo. At alam mo, ang buhay niya talagang pahirapan siya. Kaya ikaw, hold upper ka. O wag na lang yan. Pati yung handyan ka lang. Tapos mag-anak ka ng 6-7. Sus Maria Josep. Ayun, anong income mo? Kung ano lang income mo, yun lang. Pagdating doon, 2, 1, 2. Kung yung paabutin ng 3, 4, hindi na kaya yan kung kanya lang ang kita mo. Ibili mo lang yung pilis yung pera mo, iba yung sweldo na. Mag-pis ka na lang yung asawa mo. Sabi kasalanan, huwag kayo maniwala dyan sa... That is... tawag dito, Pastor. Is this the word archaic? Archaic.
Masyado ng luma. Luma na yun noon na it's a sin to tell a lie. Alam mo, what you should do is to stare at reality. At gawin mo kung ano ang dapat gawin mo in accordance with the parameters of the reality that you see. Huwag mong ilampas. Kaya kayong mga huwag kayong basta total ang pills kung wala kang ikabili, pamasahe lang ang kailangan mo, punta ka doon sa city, bibigyan ka ng pills, ang asawa mo interviewin. O sige, bigyan ka ng ilang pakete yan. Sige, halabira. Basta inumin mo lang yan. Kung sabi yung simbahan na kasalanan, gano'n. Mabuti kung ang simbahan magbigay ng bigas. Yan ang hirap sa gano'n, yung archaic, yung hindi na huwag kayong kasalanan mag-control. Not according to the times. Hindi na pwede yan eh. Basta uncontrolled. Tapos pagdating ng panahon, maraming bata maghirap. Hindi nga makakain kasi sa karami, paghati-hatian pa. Which is more of an injustice. Mamili kayo. Makinig kayo dyan sa... hindi naman sa lahat ng pare. I'm not attacking the... makinig kayo dyan sa mga... huwag yung mag-practical kayo.